Amen. Yan. Napakabuti ng Panginoon. Palakpakan po muli natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory, glory, glory to your name. Napakabuti po ng ating Panginoon na tayo ngayon ay sama-sama nagpupuri at nagsasamba sa ating Panginoon. Amen! Amen. Glory, glory, glory. Maaari na po ang bawat isa ay magsiupo. Napakabuti po ng Panginoon sa ating mga buhay. Tama ba? Sabihin mo sa katabi mo, napakabuti ng Panginoon sa buhay mo. Alam niyo po, there's a lot of things to celebrate and there's a lot of things na dapat natin ipagpasalamat sa Panginoon. Kaya nga, pwede bang ngayong bibigyan kayo ng 10 seconds to reminisce, ipagpasalamat yung ano yung gusto niyo ipagpasalamat sa Panginoon. Come on. Amen, amen. Tama na. Yan, napakabuti ng Panginoon. Ano, sabi mo, yung 10 seconds kulang talaga para pasalamatan ng Panginoon sa lahat ng mabuting ginawa ng Panginoon. If we will count all our blessings, talagang mauubusan ka talaga ng oras para pasalamatan ng Panginoon because wala naman tayong mababalik sa lahat ng sakripisyo at ginawa ng Panginoon kundi yung pasalamatan at purihan na siya. Amen! Amen. Pwede mo bang sumigaw tayo ng lahat ng hallelujah in 3, 2, 1! Glory. Amen, amen. Napakabuti po ng ating Panginoon. Ngayong araw pong ito ay, kung napapansin niyo po, hindi po ako si Pastor Walter. Kung napapansin niyo po, wala po ang ating butihing pastor sapagkat ang ating pong butihing pastor ay ginagamit at nagmi-mission po sa Japan. Pastor, pasalubong. Yeah. Pero napakabuti po ng Panginoon dahil nabigyan po ang inyong lingkod ng pagkakataon na makapagbahagi ng salita ng Panginoon. And always take this as a privilege para bilang sa akin na magamit ng Panginoon sapagkat pare-parehas lang naman tayo, di ba? Pare-parehas tayong makasalanan, pare-parehas tayong galing sa dilim at pare-parehas din tayong tinubos sa pamamagitan ng dugo at ng biyaya ng Panginoon. Pero napakapalad natin dahil nabibigyan tayo ng pagkakataon na maibahagi kung ano yung kabutihang ginawa sa atin ng Panginoon. Although sa akin sa pulpito, pero the mission of the Lord na binigay sa atin ay magbahagi din, hindi man sa pulpito, pero sa ating mga kaibigan, kamag-anak, kaklase, kakilala. Amen po ba? Amen. And you also have that privilege. Ano po? Ngayong araw pong ito ay gusto kong, yung title sana ng mensahe ko ay pinamagatan kong I am Spirit. Sabihin mo nga, I am Spirit. Hindi I am Sprite ha, I am Spirit. Yan, I am Spirit. Ano po, pero eventually, binago ko yung mensahe ko kasi parang paulit-ulit umiikot sa akin itong salitang desire. Sabihin nyo nga sa tabi mo, desire. Kagustuhan. Yan, sabi doon, ano po, ngayon po, basahin natin sa ating unang slide, yung ating pong title, pinamagatan ko po, sige, wait lang daw, yan. Sabi dito na, we are spirit, amen po ba? Yan, and kapag sinabi mong I am spirit, dapat maging buhay ito sa atin na tayo ay espiritu. At yung espiritu na yun ay hindi lamang basta espiritu ng kung sino man, espiritu ni ganito, espiritu ni ganan. Kundi this is the same spirit that raised Jesus from the dead. Ibig sabihin, the spirit that you have is very powerful. Sabihin mo nga sa tabi mo, powerful. Powerful. And this is what I want to share because if we are spirit, we have spiritual needs, we have spiritual desires, and syempre, kagaya ng espiritu, minsan nagkakaroon din tayo ng kahinaang spiritual, at ganun din, binibigyan din naman tayo ng Panginoon ng spiritual strength. And ano ba yung mga dahilan kung bakit tayo nangihina at kung bakit ba tayo lumalakas sa pamagitan sa ating espiritu? Yan po ang ating pag-aaralan. If you are now facing this situation in your life na parang nanghihina ka sa espiritu, this is the right message for you. This is my prayer that at the end of this service, you will be refreshed in spirit. That this is my prayer na kapag natapos yung service na to, pag natapos yung mensahe na to, that you will be empowered in your spirit and you will be strengthened. Amen? Is that what you want? Amen. Yun ba yung gusto natin na we are fire, we have this fire in our spirit. Amen. Pwede po ba tayong lahat ay tumungo at tayo pong lahat ay manalangin?
Panginoon, salamat o Diyos sa araw na ito na binigay mo at pinagkaloob sa bawat isa. Truly, that you are a good God sa aming mga buhay, O God. Hayaan mo, O Diyos, na maging buhay, Panginoon, sa amin yung mga salita, Panginoon, na ibababa mo, O Diyos. Tunay nga, Panginoon, that we are spirit and we must abide in spirit and we must worship in spirit. We must read the word in spirit. And hayaan mo, Panginoon, ikaw, Panginoon, magbigay sa amin, Panginoon, ng tamang puso, tamang tenga, tamang isip, wisdom, Panginoon, sa pakikinig ng mga salitang ito, O God. I pray that at the end of this service, O God, na kayo ang patuloy na kumilos at gumawa sa bawat isa. I speak your blessings, O God, upon them, and I pray, Panginoon, that everyone na naaabot, Panginoon, ng aking tinig, Panginoon, will be refreshed in the Spirit, will be revived in Spirit, and will have spiritual strength na nagmumula sa iyo, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, wala kami iba, Panginoon, itataas at wala kami ibang pagkukuhanan ng lakas kundi sa pamagitan mo lamang, O Diyos. Dakila ka, Panginoon, kapuri-puri ka at may taas ka, Panginoon, sa lahat ng pagkakataon at sa lahat ng oras. Ito po'y sinasamot, dinadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen, amen, amen. Amen. Napakabuti po ng ating Panginoon. Ngayon po ang ating pong title ay pinamagatan natin. Sabay-sabay tayo. 1, 2, 3. Spiritual desires. Ibig sabihin, kagaya nga ng sinabi ko, ibig sabihin mo nga sa sarili mo, I am a spirit. Ibig sabihin, you are a spirit. I am a spirit who lives in the body, who has a soul. Ibig sabihin, ikaw pala yung spirito na nakatira ka lang dito sa katawan mo, pero tapos meron kang soul. Ano ba yung kumukompose sa soul? Yung ating mind, will, and emotion. Yan. Pero all in all, you are a spirit. Basahin po natin din sa una po nating verse. Paano ko ba nasabi na tayo espiritu? Ito ba narinig ko lang? Inevento ko lang. Sinabi dito, ang ipinanganak ng laman ay laman nga. At ang pinanganak ng espiritu ay espiritu nga. Huwag kang magtaka sa aking sinasabi sa iyo. Kinailangan ngang kayo'y ipanganak muli. Ibig sabihin, sinasabi dito na kapag ang isang babae ay nanganak, kung siya ay nasa laman, pag nanganak siya, ang anak niya din ay laman din. Parang kunwari ang isang kambing, pag nanganak ang isang kambing, ang anak niya ay kambing din. Kapag ang isang aso ay nanganak, ang anak niya din ay aso rin. Ngayon, sinasabi po ng Biblia na tayo raw, pag tinanggap natin ang Panginoong Jesus bilang ating tagapagligtas, tayo po ay pinapanganak sa Espiritu. Kung ang nag-anak sa atin ay sa Espiritu, tayo ay Espiritu rin. And sinabi dito na huwag kang magtaka sa aking sinasabi sa iyo, kinakailangan ang kayo'y ipanganak muli. Sinasabi ng Panginoon, it is impossible for men to see the kingdom of God without being born again. Sa ibang version po ay being born in spirit. Amen. Kaya nga minsan tawag sa atin, we are born from heaven, born from above, or born in spirit. Ibig sabihin, you are a spirit. Sabihin mo sa sarili mo, I am a spirit. I am a spirit. And kagaya po nang naalala natin, sinabi ko nga kanina, when you are a spirit, you have your spiritual needs. Meron kang spiritual na mga pangailangan. At meron ka ring mga spiritual na desires. Kaya nga po minsan nabasa natin sa salita ng Panginoon, sinabi niya na kapag ang isang mananampalataya ay bata pa, anong klaseng pagkain ang pinapakain sa kanya? Gatas. Pero kapag ang isang mananampalataya ay tumatagal na, pinapatatag ang kanyang spirito, natututo at lumalalim sa biyaya ng Panginoon, ang pinapakain na sa kanya ay tinapay. Parang sa bata din, ang isang bata sa physical ay hindi lalaki yan ng hindi pinapakain at hindi binibigay ang kanyang pangailangang spiritual. Ganon din sa iyong spirito. Ibig sabihin, binibigyan mo rin at pinapakain mo rin ang iyong spiritual. Amen. At ano ba yung mga pagkain nating spiritual? Ang salita ng Panginoon. Basahin po natin dun sa unang slide. Yung sa sunod na slide pala. Yan. Iyon. Sabay-sabay po nating basahin sa Galatia 5 verse 17. Sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3, go. Sapagkat ang mga pagnanasa ng laman ay laban sa kagustuhan ng Espiritu, at ang kagustuhan ng Espiritu ay laban sa pagnanasa ng laman. Magkalaban ang dalawang ito, kaya't napipigilan kayo sa paggawa ng nais ninyong
gawin. Ibig sabihin, matagal ko na rin itong binabahagi na ang gusto ng Espiritu ay laban sa kagustuhan ng laman. At ang kagustuhan naman ng laman ay laban sa kagustuhan ng Espiritu. Ibig sabihin, sa atin pong buhay, lagi yang magkalaban. Sinabi dito na hindi daw sila nagkakasundo o lagi silang magkalaban. Ibig sabihin, kapag kunwari ay nakahiga ka, araw ng linggo, iniisip mo na kayo sisimba. Yan. Nagtatalo ang kagustuhan mong humilata muna. Di ba? Ang sarap-sarap. Pagkalinggo, iwan ko pagkalinggo, bakit sobrang lambot ng kama? Biglang ang lambot ng higaan, biglang ang lamig ng baba, pero ang init ng unan. Di ba? Kasi yun ang kagustuhan ng laman. At sabi nga, ang kagustuhan ng laman ay ayaw ng Espiritu. At ang kagustuhan naman ng Espiritu ay ayaw ng laman. Kaya nga po, kung makikita natin, ibig sabihin, kung ang pinapakain mo yung espiritu mo, nagiging mahina naman sa iyo ang kagustuhan ng iyong laman. At sa kabilang banda, kung ang palagi mong pinapakain ay yung sarili mong laman, ay nanghihina naman ang iyong espiritual. Ano po? Sabi dito, basahin natin dito sa sunod na verse natin. Dito natin makikita, ano ba ang katangian ng laman? What are the things of this world? Kasi kung makikita po natin, yung sinasabi ditong mga things of this world, things of the flesh, things of the sinful nature, are all parang pertaining lang siya sa isang bagay. Ano po? Nagpa-pertain lang siya sa pare-pareho mga bagay. Basahin po natin sa verse 16, ang lahat ng nasa sanlibutan, ang pagnanasa ng laman, ano po una? Pagnanasa ng laman, pagnanasa ng mata, at pagmamalaki sa buhay na ito ay hindi nagmumula sa ama kundi sa sanlibutan. Ibig sabihin, tatlo pala yan. Sa English, basahin natin sa English para for everything in the world, kapag nasa mundo ka daw, meron daw tatlo. Tanda natin itong tatlo na to. Lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. Comes not from the Father, but from the world. Ibig sabihin, kapag ang mga bagay pala dito sa mundo ay nahahati lang sa tatlo. Lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. Ano po itong tatlong to? Kung sa madaling ano po, kung isa-summarize natin, pag sinabi nating spiritual, pag sinabi nating lust of the flesh, ito po yung kagustuhan ng ating mga laman. Yan, kumain ng kumain, excessive craving for food. Yan, yung humilata ng humilata, laziness. Ano pa ba? Yung mga other fleshly desires, yan. Pati yung mga sexual desires ng mga hindi pa naman nasa ng Panginoon, yan. Yan din pumapasok ang ating mga lust of the flesh. Ibig sabihin dyan pumapasok yung pagiging tamad, pagiging gluttony, yan, lust of the flesh. And pag sinabi naman natin lust of the eyes, this is the desire for things that we see. Ibig sabihin dito naman po pumapasok yung greed o yung pagiging ganid. Sabi nga sa tabi mo, ganid. Parang ngayon ko lang nagamit yung salitang yun. Ano? Pag sinabing lust of the eyes, parang lahat gusto mo. Ay, yung kapitbahay ko may e-bike. May e-bike din ako. Ay, yung kapitbahay namin may swimming pool. Sa tabi, yung inflatable. Dapat may inflatable din ako. Alam niyo ba, walang masama na mag-desire ng mga ganun kung kalooban ng Panginoon ipagkakaloob yan sa inyo. Pero kung yung bagay na yon ay nagmumula dahil sa inggit, ay gusto ko din ng ganun para ako din ay mag-ano. Ay gusto ko din ng ganun. Pero kapag yung pong bagay na nagsisimula dahil nagkakaroon ka ng inggit o nagkakaroon ka ng gusto mo, lahat meron ka, lahat ng meron sila, meron ka. That is lust of the eyes. And pangatlo po ay yung pride of life. Sa Tagalog ay yung pagmamataas. Ibig sabihin dito naman po pumapasok yung pagiging mayabang, boastful. Pinagmamalaki niya siya ang pinakamagaling. Siyang dapat ng atensyon, lahat nasa kanya. Siya lagi ang kawawa, siya lagi ang inaapi, siya lahat. Pero wala siyang ginawang kamalian. That is pride of life. Gusto niya lagi, I am the center of it all. Gusto niya ako laging nasa gitna at gusto niya ang atensyon ay nasa kanya. Kung makikita natin, these are the qualities of the world. Kung makikita po natin na itong mga bagay nito, ito yung pumapalibot sa ating mundo. There's a lot of lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. And saan po natin makikita tong story na to? Saan po natin makikita tong example ng tatlong bagay nito? Sinong pamilyar kay Eva at Adan? Medyo hindi masyadong kilala sila, pero baka kilala nyo. Sinong may kilala kay Eva at Adan? Yan. Si Eva at Adan,
Kung mababasa po natin sa Genesis 3, meron po doong isang eksena, kung saan yung ahas po ay kinausap niya si Eva. Kinausap niya si Eva, sinabi niya na, totoo ba na bawal kayong kumain ng kahit na anong pagkain dito? Kasinungalingan. Kasi unang-una sinabi ng Panginoon, pwede niyong kainin lahat ng nandito sa garden na ito maliban sa isa, yung pinagbabawal na bunga, na pinagbabawal na prutas. Pangalawa, sinabi po ni Eva na, hindi. Sabi niya, pwede naman namin kainin lahat. Huwag lang namin kakainin yung pinagbabawal kasi kapag amin daw kinain at hinawakan, ay kami daw ay mamamatay. Parang may dagdag na yung sinabi ni Eva kasi wala namang sinabi pag hinawakan, mamamatay agad. Pero makikita mo doon na kapag in-entertain mo ang kaaway sa isip mo, kapag in-entertain mo ang gawa ng kaaway sa isip mo, diyan na minsan pumapasok na yung konting-konting mga kasinungalingan ay nagpe-penetrate sa utak mo. Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag mong entertainin ng kaaway. Huwag mong entertainin ng kaaway kasi ba't ka makikipag-usap sa ahas? Bakit ka makikipag-usap sa demonyo? Hindi ka naman demonyo, di ba? Tama ba? Yan. Ibig sabihin, kung makikita niyo po doon, sinabi doon na nakipag-chikahan pa si Eva sa ano. And sinabi doon sinabi doon sa verse na yun, sa chapter 3 na nakita ni Eva yung prutas at siya parang siya ay nahumaling. Last of the eyes. And parang sinabi niya na parang gusto niyang tikman, gusto niyang malasahan, gusto niyang matikman yung halaman. Last of the flesh. At sinabi sa kanya nung kaaway, sinabi sa kanya nung ahas na, alam mo ba? Yan, minsan maririnig mo yan sa isip mo, ay baka hindi ka ganito. Ay baka hindi ka ganyan. Sinabi ng kaaway sa kanya na, alam mo ba? Kapag kinain mo yan, magiging kagaya ka ng Diyos. Dahil sa kagustuhan ni Eva na maging kagaya siya ng Diyos, di ba parang meron siyang kagustuhan na gusto ko maging kapantay ang Diyos. Yun ay pride of life. Gusto niya na maging kaano niya ang Diyos. Pero ito po yung kamalian pagdating kay Eva kasi hindi niya alam kung ano ang salita ng Panginoon at hindi niya alam anong pangako ng Panginoon. Kasi bakit niya gugustuhin maging kagaya ng Panginoon ay nung una pa lang sa mga naunang chapter sinabi ng Panginoon na I made them in my likeness. Ibig sabihin, nung una pa lang ginawa ng Panginoon ang mga tao sa kanyang fangis. They are like God. Pero dahil sa kagustuhan nila na ay gusto ko din maging Diyos din ako. Ay gusto ko din maging kataas din ako ng Diyos. Gusto ko alam ko din lahat. Doon po pumasok yung kasalanan. Eh napansin po natin kung mababasa po natin dun sa chapter 3 ay after no, nakakain na nila yung prutas, tapos tsaka nila naramdaman na nahiya sila, ay hubad pala kami. Yung tsaka nila naramdaman na yung shame, yung guilt, and that is the reality when it comes to temptation. Sa umpisa, akala mo pag ino-offer sa'yo ng kaaway, ang tamis-tamis, ang sarap-sarap. Di ba? Pag ino-offer sa'yo ng kaaway, parang ang sarap pakinggan, no? Eh, hindi konti, minsan lang naman, kapatid. Tsaka mahal ka naman ng Lord kahit anong mangyari. Isang tikim lang naman, anak ko. Love ka pa din naman ng Panginoon. Pag pinapakinggan mo, parang ang sarap, parang walang epekto. Parang, di ba, inaakit niya sina Eva at si Adan, parang, ay, ang ganda-ganda. Ang sarap-sarap. Tapos pag magiging Diyos pa kami, di ba? Pagka ino-offer sa'yo ng kaaway, it seems like maganda siya. Pero under that is the effect or the repercussion. Yung repercussion o yung consequences nung temptation o yung pagka-fall mo sa temptation. Kaya nga, nung nag-fall sila sa temptation, alam niyo yung nangyari? They feel ashamed. Sinabi na, tsaka nila nakita na dating ang focus lang nila ay sa Lord, fellowship with God, fellowship with Jesus, makipag-fellowship lang sa Lord tuwing madaling araw, kakain ka lang kung kailan nyo gustong kumain, tapos ay kapag ka na magpe-fellowship ka sa Lord sa madaling araw, papangalanan mo mga hayop, ganun lang ang buhay nila. Pero dahil na-fall sila sa trap ng kaaway, na-fall sila sa trap ng kaaway sa buhay nila, ang nangyari, doon na nila na-feel yung shame, na guilty na sila, nakafocus na sila sa kanilang sarili. And that is the reality when it comes sa mga tao. Hindi lang po yan sa mga hindi Kristiyano, kundi maging sa mga Kristiyano. Sometimes when you fall into temptation, when you fall into sin, minsan na-focus mo na yung sarili, yung attention mo sa sarili mo na, ay, ang dumi-dumi ko naman. Ay, baka hindi na ako mahal ng Lord. Ay,
nagkasala naman ako, yung tigas naman ang ulo ko, hindi na ako sisimba. Hindi na ako magpe-pray. And you will notice na nung napansin ni na Eva na sila ay hubad, they made a way para takluban ng kanilang mga sarili. Humanap sila ng mga dahon. Ay, ito ay large, sabi ni Eva. Ay, hindi pala ito kasya sa akin. Medyo nagtagal pa sila. Pero yon, kung makikita natin, this is one characteristic of people na kapag sila ay nag-fall into temptation, first, they will feel ashamed, they will feel the guilt, they will feel na parang kinokondemn sila, parang all the lies, parang umiikot na sa utak niya. Tama ba? Tama. And the second thing is they will try to find a way to cover up what they have done. Lagi silang magagawa ng cover up. Ay, hindi na muna ako sisimba, baka kayo ma-expose doon. Ay, hindi na muna ako magpe-pray, baka marinig ng Lord ang aking Pero the reality is, kung maaalala nyo, tinatanong sila ni Jesus, nasan si Adan? Nasan si ganito? Nasan si ganito? Hindi nila tinatanong si Eva at si Adan dahil hindi alam ng Diyos, kundi alam ng Diyos. Alam ng Diyos, kahit pa magtago ka, kahit try mong i-cover yung sarili mong shame, kahit try mong i-cover yung sarili mong hiya, kahit try mong i-cover yung sarili mong pagiging guilty, the Lord knows that. The Lord knows that. At kaya kung iisipin mo, ay, dapat lang parusahan talaga ang mga ito. Di ba? At titigas ang ulo nyo, parusahan lang kayo. Pero alam nyo po, napakabuti ng Panginoon, na alam nyo ba, after nun, the Lord still, dinamitan pa rin nila, si Eva at si Adan ng mga damit ng hayop. Di ba? Pwede namang palayasin na lang ni Lord na, shoo! Di ba? Pwede naman nilang paalisin na lang si Eva at si Adan, pero ang ginawa ng Panginoon, dinamitan niya si Eva at si Adan ng damit ng hayop. And that hayop is a picture of Jesus' sacrifice. Amen? Sa pamamagitan nung para siyang picture ni Jesus na tayong lahat makasalanan kagaya ni Eva at Adan, matigas ang ulo natin, we have this lust of the flesh, lust of the eyes, we have this pride of life. Pero yung picture ng hayop na yun na namatay para sa kasalanan ni Eva at Adan, para sila'y matakluban ng yung kanilang shame at guilt, is the same picture ni Jesus na siya ay pinako, pinarusahan, at yung ating kasalanan ay pinatawad sa pamamagitan niya upang yung shame mo, yung guilt mo ay hindi lang matakluban kundi i-wash away ng blood ni Jesus. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. That is the reality na from the beginning, hindi yung meron kasi ako mga naririnig na bakit si Jesus nung sa luma pang testament parang magagalitin, tapos nang ngayon parang lover boy na. Hindi po ganon kasi sinabi ng salita ng Diyos, He is the same yesterday, today, and forevermore. Makikita nyo pa lang, unang tao pa lang si Eva at si Adan, nagpakita na agad ang Panginoon ng kanyang pagiging just, but He is also graceful. Makikita natin ang Panginoon ay He is a righteous God, pero He is also graceful. He is also forgiving. Makikita natin doon na yung character ni Jesus, ni God, He is a Savior. Na pwede naman niyang iwan na lang yung sina Eva at si Adan na hubad doon, na nahihiya, pero He made a way to help these people. Amen po ba? Amen. And kung makikita niyo po, hindi lang to yung story na nagkaroon ng temptation. Sino bang familiar kayo na story na tinempt sa Bible? Wala kayong kilala na tinempt pa sa Bible? Sino? Si Jesus. Sino pong familiar sa Matthew 4? Yan, kung saan po sinabi doon sa salita ng Panginoon na dinala daw ng Espiritu si Jesus sa disyerto o sa ilang. And sinabi doon na siya ay tinempt ng kaaway. Parang nung una ko siyang pinapakinggan, sabi ko, hindi naman matitempt doon si Jesus, ay God na yun eh. Tama ba? Minsan may isip nyo na, ang nonsense naman ng pag-tempt sa kanya kasi, ay God yun eh, syempre ma-overcome niya yun. Tama ba? Pero we have to take in mind that nung si Jesus ay tinempt doon sa ilang, siya ay katawang tao. Siya ay katawang tao. Ngayon po sinabi doon na si Jesus is nagfa-fasting 40 days and 40 nights. So walang pagkain, walang tubig. Sinong kaya? Sinong tatapat? Sinong angat? Sinong sikat? Pero nagfa-fasting po si Jesus 40 days and 40 nights. Walang pagkain, walang and He was praying. He was praying in spirit. And during that time, dumating na yung kaaway. Parang parehong eksena. Sinabi doon na
kung ikaw talaga ang anak ng Diyos, sinabi niya kay Jesus, gawin mo ngang tinapay itong bato. Kung makikita niyo po, this is one thing about temptation. Hindi ka matutokso sa hindi mo gusto. Sabihin sa katabi mo, hindi ka matutokso sa hindi mo gusto. Tama ba? Kapag kunwari bilang isang personally, kunwari naglabas ako dyan sa isang skinita, no? Tapos sinabi sa akin, droga tayo. Because I don't have that desire for that thing. So wala naman akong katrip-trip magdroga kung may bayad. Hindi, joke lang. Hindi, wala naman akong trip magdroga. Kahit alukin mo ako ng alukin magdroga, pilitin mo ako, hindi mo ako mapipilit kasi hindi naman yun ang gusto ko. Pero kapag sinabi mong, oy, tayo magsangyup. Yan. Di ba parang, mafo-fall ka dun, matetem ka sa isang bagay na gusto mo. Ibig sabihin, hindi ka matutokso sa hindi mo gusto. Ngayon, kung makikita po natin, Jesus was fasting 40 days and 40 nights. Ibig sabihin, anong nararamdaman ni Jesus? He is hungry. Sabihin mo sa katabi mo, hungry. Yan. Ibig sabihin, gutom na gutom. Ibig sabihin mo, 40 days. Yung iba nga, makaskip lang ng lunch. Gutom na. Halos sigawan na ang asawa. Di ba? Pero Jesus was fasting 40 days and 40 nights. And sinabi ng kaaway, kung ikaw nga ang anak ng Diyos, gawin mo ngang tinapay itong bato. Sa totoo lang, pwede namang gawin ni Jesus na, ay sige, gagawin ko ng tinapay yung bato at kakain ako para ako'y mabusog. Pero hindi. Sinabi niya na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Ibig sabihin, kagaya din sa atin, hindi lamang yung pagkain natin ay pagkain physical, kundi pagkain spiritual. Ngayon, pangalawa po, sinabi sa kanya ng Panginoon, sinabi sa kanya ng kaaway na, kung ikaw nga ang anak ng Diyos, magpatihulog ka nga. Kung makikita niyo, saan pumapasok yung pag-akit kay Jesus na kumain siya? Lust of the flesh. Kasi yun yung kagustuhan ng katawan, kumain ng kumain. Pero hindi tinag ang Panginoon, na-overcome niya ang lust of the flesh. And pangalawa po, sinabi din ng kaaway na, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka nga dyan. Kasi kapag kung talagang anak ka ng Diyos, hindi ka pababayaan, pagbaba mo dyan, okay ka pa din. Di ba? Pero that time, parang pwede mong isipin na kaya namang gawin yun ni Jesus. Bumaba siya, patunayan niya na ako ang pinakamagaling, ako ang anak ng Diyos. At kung sino mang may karapatan na magsabi nun, si Jesus talaga. Kasi siya naman talaga ang anak ng Diyos. He can say all of those things, pero hindi niya ginawa kasi hindi niya gustong itaas yung sarili niya. Hindi niya gustong itaas yung sarili niya. Yung pride of life, hindi niya yun yung gustong magmutawi sa kanyang buhay, kundi gusto niya maging humble. Meron siyang humility. Meron siyang pagiging humble sa puso niya. And na-overcome niya rin yung pride of life. Ngayon, ito pong pangatlong pinaka-interesting sa akin. And I am so amazed when the Lord revealed this to me. Ito yung pangatlo. Sinabi din sa kanya ng kaaway, tingnan mo lahat ng nakikita mo. Lahat ng naaabot ng iyong mga mata. Lahat ng yaman, lahat ng mga tao. Ano yan? Lahat yan. Sumamba ka sa akin at ibibigay ko lahat yan. Noong una ko siyang naisip, parang, hindi, ayaw naman ni Jesus ng mga yan. Parang wala namang, parang ma-overcome niya naman yun ng madali. Parang iniisip ko na ganun. Pero, alam niyo po ba, na sinabi ko, di ba kanina, hindi ka matutokso sa hindi mo gusto. Ngayon, the question is, alin din yung gusto ni Jesus? Alin din yung gusto ni Jesus during that time? Bakit siya tinutokso sa bagay na yan? Kasi if you can remember sa Revelation, sinabi doon, ko nalagay ko dyan yung sa Revelation. Yan, tingnan nga natin yung susunod na slide kung na doon sa ano. Ay sige, wala. Pero doon sinabi doon sa Revelation, sinabi sa kanyang salita na at the end or sa bandang huli, Jesus will inherit or will have the dominion sa earth. Ibig sabihin, pero bago niya makuha yung dominion na yon, kasi alam natin na ang mundo tinatawag din si Satan, di ba, God of this world. Tama ba? Kasi ang naghahari dito sa mundong ito, kaya itong mundo na to ay puro patay, puro sakit, puro chaos, puro kasalanan, because the God na nagkakaroon ng dominion sa mundong ito is Satan. And sinabi sa Revelation that in the end, si Jesus na yung magkakaroon ng dominion to own all of these things.
Pero bago niya makuha yung dominion ng bagay na to, lahat ng mga to, kailangan niya munang pagdaanan yung cross. Before niya makuha kung ano yung dominion dun sa end, kailangan niya munang dumaan sa cross. And if you can remember na all of these sacrifices, lahat ng pagpihirap, pang-alis pusta, pangwawalang hiya ng mga tao ay nakalista sa Bible. Ibig sabihin, Jesus knew what He was doing nung bumaba siya dito sa lupa. Ibig sabihin, alam ng Panginoon kung anong dadanasin at paghihirapan niya kapag bumaba siya dito sa lupa. Ibig sabihin, when the enemy came at sinabi sa kanya na, alam mo ba, sumamba ka lang sa akin, ibibigay ko lahat ng mga bagay na to sa mundo. He is offering him the dominion over the earth nang wala ng cross. And if you can remember as well, the day before ipako si Jesus Christ was praying. He was praying to God na, Lord, take this cup away from me. Lord, kung kailangang hindi ko, Ama, sabi niya, kung kailangang hindi ko danasin itong dadanasin ko sa cross, wag. Pero napakaganda ng sinabi niya sa huli na, but let your will be done. Ibig sabihin, yung ginawa po ng Panginoon, yung pagde-decide niya na magpapako sa cross, pwede naman siyang sumunod na lang din sa kaaway, di ba, na, ay, wag na akong dumaan sa cross. Ano na agad? Skip to the good part. Di ba? Skip to the good part ka na agad, di ba? Wala nang cross. Pero, ang sinasabi niya na, not my will, but your will be done. Not my will, but your will be done. Ay, ibig sabihin, makikita mo doon na yung pagde-decide ni Jesus to take on the cross, na parusahan siya, hiyain siya, na siya'y parusahan para sa kasalanan na hindi naman niya ginawa. It is not easy, but it is worth it para makasama ka niya sa langit. It is worth it para maligtas ka. It is worth it para mapagaling ka. It is worth it para ma-deliver ka. And that is the kind of love na ginawa ng Panginoon. He could have it all. Pwede niya nang mag-skip na agad siya dun sa dominion niya na agad. Pero He chose to give His life for you. Para maligtas ka. Pwede po bang palakpakan natin ang ating Panginoon? And sa pamamagitan ng pagsunod niya dun yung obedience niya, sa kalooban ng Panginoon, yung nagbigay sa atin, tinatawag nating exchange life. Sabihin mo sa katabi mo, exchange life. Parang exchange gift. Di ba po exchange gift? Bibigyan kita, bibigyan mo rin ako. Sasakyan kita, sasakyan mo rin ako. Yan. Parang meron tayong exchange life. Kasi sinasabi dito na siya na nasa langit ay bumaba dito sa lupa para na ikaw na taga-lupa ay mapunta sa langit. Siya na banal at righteous ay naging makasalanan upang ikaw na makasalanan ay maging banal at righteous. Siya na may buhay ay in-offer niya ang kanyang buhay at siya ay namatay para ikaw na patay ay magkaroon ng buhay. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Amen. Napakabuti po ng Panginoon. Ibig sabihin, whatever it is na pinaghirapan ng Panginoon, all the benefits of it all, lahat ng benefits na yon, na magkaroon ka ng righteousness, justification, reconciliation with God, your healing, your salvation, all of it is because of the obedience of Christ, na hindi siya sumunod sa kalooban ng kanyang laman, kundi He lives and sumunod siya sa kung ano yung desire ng kanyang spirito. It is to obey the will of the Father. Amen? Kung makikita niyo po, anong pinagkaiba ni Eva, ni Adan, kay Jesus? What sets them apart? Kung makikita niyo, parang same na, parang magkaiba lang ng pang-distract o pang-iba lang ng temptation, but all are the same. Lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life. Pero what sets Jesus apart from all of those? Ngayon, lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life. Meron din po tayong sagot sa tatlong yan. This is what the Lord gave us para ma-overcome itong tatlo na to. It is praying, sabi mo nga, praying, fasting, giving. Ano nga ulit? Giving. Amen. Kung makikita po natin, when Jesus was tempted, He was praying and He was fasting. Ibig sabihin, kung makikita natin, sa pamamagitan ng kanyang spiritual strength, sa pamamagitan ng kanyang spiritual discipline or spiritual obedience sa Lord, nagkaroon ng pagkakaiba kay Adam tsaka kay Jesus.
Those who are filled with Spirit, iba yung naging resulta. Si Adan, pumasok sa kanyang kasalanan. Kay Jesus, pumasok sa kanya ang forgiveness. Kay Adan, pumasok ang sakit. Kay Jesus, pumasok ang kagalingan. Kay Adan, pumasok ang condemnation. Kay Jesus, pumalik ang redemption ng Panginoon sa buhay mo. And that is what sets them apart. Jesus was living in His spiritual desire to fulfill kung ano ang kalooban ng Panginoon sa kanya. On the other hand, si Adam tsaka si Eve, they are submitting themselves sa kanilang physical or fleshly desire. Ngayon, saan nyo gusto doon? Yung spiritual desire nyo o yung fleshly desires nyo? Ay, parang nahirapan pa kayo mag-isip. Yan. Basahin po natin dun yan. But parang prayer lang yan. Yan. Kung makikita mo natin, sabi ko meron tatlong solusyon dyan. There's prayer, we have fasting, and we have giving. Alam niyo, gaya na sinabi ko kanina, ang gusto ng laman ay hindi gusto ng spirito, at ang gusto ng spirito ay hindi gusto ng laman. Ngayon po, napakaganda na kung may problemang tayong dinadanas, meron ding solusyon na binigay sa atin ng Panginoon. Simulan po natin dun sa prayer. Sinabi dito, gayon din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. The difference that we have now is we have the Holy Spirit. Na kaya tayong tulungan if you are having this, kung ikay nahihina, nahihirapan, meron kang katulong. Sinabi dito na, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Hindi tayo marunong manalangin ng wasto, kaya't ang Espiritu ang dumaraing para sa atin sa paraang di natin kayang sambitin. Ibig sabihin, sino sa inyo nakaranas na out of nowhere, nagkaroon siya ng desire na mag-pray? Sino yung nakaranas sa inyo na parang naglalakad lang kayo o kaya nag-uusap lang kayo ng kumari mo, pag naisipan mo, parang gusto ko siyang ipag-pray? Sino nakaranas ng ganon? It is the Holy Spirit that is groaning and praying on behalf of you. Kasi sabi ko nga, hindi kayang i-desire ng laman ang spiritual. Ibig sabihin, kapag nagkakaroon ka ng suddenly, nagkakaroon ka ng desire to pray, this is the invitation of the Holy Spirit sa loob mo who is praying and groaning inside of you na manalangin ka. Ibig sabihin, yung desire mo na manalangin ay hindi nagmumula sa iyong laman, kundi nagmumula ito sa iyong espiritu. Sino sa inyo yung nakaranas naman na kung kailan Bible study biglang tinamad? Yan, di ba? Ibig sabihin, meron din sa mo na nagsasabi na, ay, parang dami mong labada ngayon. Parang, di ba? Pero sino din yung nakaranas sa inyo na may nakakausap kayo, nag-share siya ng problema, tapos parang nagkaroon na lang bigla sa'yo ng sasabihin mo na share mo siya ng Word of God. Na-share mo siya ng encouragement. That is the Holy Spirit, kasi hindi kayang i-desire ng laman na magsabi at magbigay ng mga bagay na spiritual. Ibig sabihin, when you have these desires, these spiritual desires, dapat kang mag-submit because this is the invitation of the Holy Spirit na kumikilos sa loob mo. Amen. Amen. And kung makakita po natin, na pag sinabi kasi natin the Holy Spirit is praying inside of you, hindi lang yung prayer ng Holy Spirit yung parang mema na prayer lang, yung madalian na Amen. Hindi ganong klase ng prayer. When the Holy Spirit is praying on your behalf, He is praying passionately inside of you. Sino yung meron akong nakausap before na parang sobrang dry niya in spirit, hindi makapagbasa ng Bible, hindi makapag-worship, hindi makapakinig ng salita ng Diyos. Parang, merong desire sa loob niya na parang, ay, ayoko na makinig ng salita ng Diyos, parang ayoko na mag-pray, tinatamad ako magbasa ng Bible. Pero every time na kinikwento niya yon, there is always this maliit na tinig na nagsasabi sa kanya na, lumaban ka pa, mag-pray ka, makinig ka pa rin ng salita ng Panginoon, magbasa ka pa rin ng Bible. Kasi that is the Holy Spirit praying on your behalf. Kasi hindi mo na nga magawang mag-pray, pero you are blessed and you are favored because you have the Spirit praying on your behalf.
Ibig sabihin, minsan kahit nanghihina ka na, sabi dito, sa panahon ng ating kahinaan, ng Espiritu nagbibigay sa atin ng tulong upang palakasin ka. Amen. Basahin po natin din sa sunod na slide. Yan. Sabi dito, sabay-sabay po nating basahin. Ngunit, 1, 2, 3, go! Amen. Sinabi dito, ngunit kapag mananalangin ka, sabi dito kapag mananalangin ka, ibig sabihin you have plans to pray. Sabi dito, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang iyong pinto. Ibig sabihin, when it comes to prayer, napakahalaga na nagpe-pray tayo ng sama-sama, di ba? Fellowship. Pero napakahalaga rin po na tayo nananalangin sa ating pag-iisa. Amen. It is just between you and between God. It is between you and your relationship with God. And sinabi dito ng Panginoon na saka ka manalangin sa iyong ama na hindi mo nakikita. At yung sinabi dito, ang iyong ama na nakakita ng ginagawa mo ng lihim, ang siyang magbibigay sa iyo ng gantimpala. Ibig sabihin, when we pray, dapat i-acknowledge natin na when you go to your room and you pray, hindi mo na kailangang magmakaawa na, Lord, nandiyan ka ba? Nakikinig ka ba, Lord? Kung nakikinig ka, pahiyakin mo ako. Hindi, di ba? We are not living with our emotion. We are not living by our emotion. But we are praying. When we are praying with faith. Now, when we take our time to pray to God, alam natin na nakikinig ang Panginoon. Alam natin na nakikinig siya, hindi natin kailangan. Parang yun ang lilimos ba? Sino yung parang namimilit ka? Pero sinabi ng Panginoon, the relationship that we have with God is He is our Father. Siya ang ating Ama at tayo ang anak. Ibig sabihin, when you pray, you have that privilege na lumapit sa iyong ama kasi ikaw ay anak. Sinabi kanina sa ating awitan, I am a child of God. Sabihin mo sa sarili mo, I am a child of God. Ibig sabihin, hindi tayo nagmamakaawa sa Panginoon na para tayong nanlilimos sa Kanya. When we pray, we know that God is listening to our prayer. Sabi, pagka pa tayo nananalangin, doon naman humihina ang ating kagustuhang panlaman. Kasi imbis na gawin natin yung mga bagay na makalaman, nagagawa natin kung ano yung kagustuhan ng ating espiritu. Ngayon, babasahin po natin sa pangalawang slide. Yan. Sige, hindi wala. Balik sa 16. Yan. Ito naman po ay sa fasting. When it comes to fasting, ito lang yung parang definition ko pag sinabing fasting. Ito yung pag-abstain mo sa pagkain, sa food, o pag-abstain mo dun sa needs mo spiritually, yung needs mo physically, para mabigyan mong daan o ng oras yung bagay na spiritual. Amen. Napakasimple lang po ano. Ibig sabihin, yung mga bagay na nagbibigay sa iyo ng satisfaction on the physical, ay bawasan mo muna, itong tabi mo muna para magkaroon ka ng oras and that time para pagfokusan mo yung mga bagay na spiritual. Amen. Ibig sabihin, for example, when you are praying, the first thing that you have to do is to have a goal. Sabihin mo sa katabi mo, mag-set ka ng goal. Ang pag-fasting po natin ay hindi to parang mema-mema lang or ay nag-skip ako ng lunch. Fasting yun. Ay hindi mo na ako mag-merienda, busog pa ako. Fasting yun. Hindi po ganun. When we fast, we should have the objective. Ano bang dahilan mo bakit ka ba nagpa-fasting? Ano bang dahilan mo bakit ka nag-fasting? Kasi there are a lot of benefits when it comes to fasting. Gusto ko itong testimony na napakabuti ng Panginoon na when the Holy Spirit gave me this message, hinayaan ng Panginoon na maranasan ko yung epekto nito. Hinayaan ng Panginoon na maranasan ko yung epekto nito sa buhay ng tao. And this is what I can share and this is what I can testify. Now when you begin to fast, mas nagiging madali sa yung i-resist kung ano yung tawag ng laman mo. Alam niyo po, I remember kapag during the time na nagfa-fasting ako, dati kaya kong tumagal ng pagsa-cellphone ng mga 8 oras, 12 hours talagang cellphone lang, TikTok. Tapos parang, alam mo yan, parang nag-iinit na yung utak mo, pero hindi, TikTok
TikTok lang. Ay, tapos na TikTok, kasawa TikTok, Facebook naman, Facebook. Tapos ay, hilata, kain naman, kain. Parang, during that time, when I was spiritually drained, or when I am spiritually weak, nung time na mahina ako, ang lakas ng hatak ng katawan sa akin. Gusto ko lagi humilata, kakain ako ng kakain, cellphone ng cellphone, hindi ako magpe-pray, hindi ako magbabasa, hindi ako makikinig. Pero I noticed na when I began to fast, parang hindi na ako makatagal ng pagka kunwari nagfa-fast ako and I spend my time in praying and reading the Word of God. Kapag nagbabasa ako ng salita ng Panginoon and when I pray, pagkatapos syempre tapos ka na, hindi ka naman siguro ng 24 hours ka talaga nagpe-pray tsaka nagbabasa. Then natapos ako, parang may isipan mo ulit na mag-cellphone ulit. Pero after nun parang hindi na panatag yung loob mo. Parang 10 minutes na ako nagse-cellphone, parang 15 minutes na ako nagse-cellphone. Magbabasa naman ako ng Bible na lang ako. And alam niyo po, there is this joy, there is this parang, alam mo yung kagalakan sa pagbabasa at sa pananalangin, na kapag mahina yung katawan mo, when you are weak in your flesh, nagkakaroon naman ng kalakasan yung iyong spiritual. Alam niyo po, nung nagsimula ako na mag-fast, I just want to testify this, na sobrang kagalakan yung nararamdaman ko kapag nagbabasa ako ng Bible. You cannot imagine. Talagang kada nagbabasa ako, parang naiiyak-iyak na ako sa binabasa ko. And these words, I have read this before. Nabasa ko na yung Book of Acts, nabasa ko na yung Book of Romans, pero iba yung impact. Sabi mo sa tabi mo, iba yung impact. Because parang mas nagkakaroon ka ng awareness sa salita ng Panginoon, nagkakaroon ka ng spiritual connection sa binabasa mo. Hindi lang siya pumapasok sa isip mo, kundi pumapasok siya sa spirit mo, nagkukommune siya sa spirit mo. That's why when we are praying, when we are fasting, you should have a goal. What do you want? What do you want to accomplish when fasting? During my time, I set it, ito yung pinagpe-pray ko sa Panginoon na, Lord, gusto ko magkaroon ng spiritual na discipline. Alam mo yun, gusto ko magkaroon ng spiritual na discipline na when you invited me to pray, kapag ini-invite mo akong mag-pray, gusto kong sumunod agad sa iyo. When you are encouraging me to read the Bible, I want to read the Bible. And alam nyo, there's a lot of benefits when it comes to fasting. Kasi when you fast, dahil nililimitahan mo yung oras mo o yung ginagawa mo para ma-sustain or ma-fulfill yung katawan mo o yung flesh mo, nagkakaroon ka naman time for your spirit. Para mo punan yung mga spiritual desires mo. Ibig sabihin, that is the time that you can be closer with God. Nagkakaroon ka ng mas malinaw na guidance. Nagkakaroon ka ng mas malinaw na tinig ng Panginoon. Nagkakaroon ka ng desire to read the Word. Nagkakaroon ka ng desire to pray. Because hindi natin, nagsasubmit tayo sa kung ano yung pinapagawa ng Panginoon at hindi dun sa kagustuhan nating hindi yung kagustuhan nating panlaman. Amen? Amen. And that is what I want to share to you. Na if you want, kung sa buhay mo parang nararanasan mo na parang lumilipas na yung mga araw na hindi na ako nakakapanalangin. Parang lumilipas na yung mga araw na parang hindi na ako nakakapagbasa ng Bible. I encourage you to fast. And this is my prayer bago kayo, kung na-encourage kayo na mag-fasting, this is my prayer for all of you na mag-seek kayo ng guidance sa Holy Spirit. Mag-seek kayo ng guidance sa Holy Spirit na, Lord, ano ba yung way? Ano ba yung kaparaanan mo? Because when you fast, this is just between you and God. This is just between you and God. Ibig sabihin, hindi siya parang groupings kayo na, fasting tayo. Although pwede siya, pero when you fast, this is just between you and God. That's why it is really important na when you fast, you are led by the Holy Spirit. Second thing when it comes to fasting, ang fasting po ay may kasamang prayer. Amen. It is always prayer and fasting, or fasting and praying. Kapag ka nag-fasting ka, pero hindi ka naman nag-pray, ay diet yun. Diet ang tawag doon. Kapag ka kunwari nag-fasting ka lang kasi wala ka namang talagang makain, ay di poverty yun. Pero when you fast, dapat may kasama siyang prayer. When you fast, and alam nyo, meron akong, yung sinashare ko to, parang may nagtanong sa akin, parang,
ano yun? Ano, prayer and fasting lang tapos hindi na magbabasa ng Word of God. This is the reality. When you fast and when you pray, at talagang nilagay mo, tinalago mo yung sarili mo sa pananalangin, you will have the desire to seek the Word of God. This is what I'm telling you. That when you set your time para mag-fast and mag-pray, you will have this desire or hunger na magbasa ng salita ng Panginoon. This is what I'm gonna tell you. And yun yung gusto kong maranasan sa nating bawat isa na magkaroon ng, alam mo yun, Lord, gusto ko pa. Gusto kong makarinig ng salita mo pa. Gusto ko pang marinig mo na yung gusto mong sabihin. And napakabuti ng Panginoon dahil inalaw niya ng Panginoon na bibigyan tayo ng ganitong wisdom, nabigyan tayo ng Panginoon ng ganitong guidance, ng ganitong leading to do all of these things para ma-accomplish o ma-fulfill yung desire natin spiritually. Kasi kung mapapansin po natin, yung buhay natin umiikot naman halos sa pagkain. Tama. Di ba? Naguhugas ka para may plato ka ulit na pagkakainan. Nagluluto ka para may makain ka. Nagtatrabaho ka para may makain ka. Di ba pagkagising mo, gigising ka. Bago ka pumasok sa trabaho, kakain ka. And when you set all of these things, na huwag mo na yung isipin yung pagkain. Set aside muna natin yung pagkain. And I will take this time to commune with God. Napakainin ko yung spiritual ko kasi sinabi sa Matthew 4:4, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. So when you set that time, alam niyo po, sinabi dito sa, alam ko same chapter din sa Matthew 6, sinabi din doon na those things that are done in secret will be rewarded by your Father who is in heaven na nakakita ng ginagawa mo. Ang sinabi dito, basahin po natin sa Matthew 6, sa Matthew 6:16 to 18, sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3, go! Kunwari, hindi sila nag-aayos ng sarili upang mapansin ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Tandaan nyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Next slide po. Sa halip, kapag nag-ayuno ka, maghilamos ka, lagyan mo ng langis. Mapansin ng mga tao na ikaw ay nag-aayuno. Like what I said earlier, when you fast and when you pray, it should be between you and God. Alam niyo po, meron akong naririnig before na parang nagpapagalingan sila kung sinong pinakamalupit magpasing. Ako 18 days na. Ako 18 days. Ikaw 12. Ay mahina. Ay, ako 13. Ay 40. Ay tatalunin ko si Jesus, 45 ako. Di ba? Pagka when we fast and we pray, it is between you and God. It is between you and Jesus. Ibig sabihin, sabi nga ng Panginoon, what is done in secret will be rewarded by your Father who is in heaven. Ibig sabihin, kapag nagpapasting ka, ayusin mo ang sarili mo, magpaganda ka, mag-ayos ka. Hindi bakit ka lungkot na lungkot? Nagpapasting kasi ako. Hindi pawa ka. Alam nyo, kapag minsan, syempre, kapag dadating ka sa pagkakataon na aalukin ka ng pagkain, syempre, huwag ka naman magsinungaling na, ay, kumain ako. Pwede mo nang sabihin, ay, busog pa po. Oy, mamaya, kakain ako mamaya. And, yun yung gusto kong i-share sa inyo na, if you want to do this, pray na i-lead ka ng Holy Spirit. Pray na bigyan ka ng Holy Spirit ng tamang guidance na hindi mo siya ginagawa ng basta lang, kundi ginagawa mo siya ng, Lord, I want to seek you. I want to seek your face. I want to hear your word. Gusto kong kumain. Gusto kong mapalakas spiritual. Gusto kong magkaroon ulit ng Lord ng desire to pray. And panguli-ulian po, basahin natin yung huli, yung giving. Yan. Sabi dito, sa giving, basahin po natin sabay-sabay. Give your gifts in private, and your Father who sees everything will reward you. Kung makikita niyo, pare-parehas lang, no? Sa pagdating sa prayer, pagdating sa fasting, at pagdating sa giving. It should be done in private. It is between you
and between God. Meron tayong tinatawag nating mga offering, meron tayong ginagawa nating tithes, and meron tayong mga binibigay natin, yung sacrificial nating giving na binibigay natin to hindi dahil, ay, may sobra pa akong 35. Na ibigay ko sa Lord. Kundi, alam mo, yung may kirot. Pero alam niyo po, this is what I want to share, na every time I give, I take it as, Lord, this is my worship to you. I give this because I acknowledge na kung ano yung meron ako, bigay ito ng Panginoon sa akin. And that is how I honor the Lord. And dapat ganun din yung maging mindset natin. When we give to God, this is our acknowledgement sa kung anong ginawa niya. Ano pong kinalaman nito, Kuya Kenneth, nung giving, nung fasting, tsaka nung prayer, dun sa tatlong lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life? Kasi, when you are submitting yourself to prayer and fasting, mas nagiging mahina yung lust of the flesh, yung iyong lust of the eyes. And also, when you are giving, you are humbling yourself na hindi mo hinahayaan yung pride of life ang mamutawi sa buhay mo. Hindi mo hinahayaan yung pride of life na kaya ko namang iligtas ang aking sarili. Alam niyo po, I heard this from a man of God. Sinabi niya na, ang tao, kaya hindi siya nagpe-pray, hindi dahil busy, hindi dahil maraming ginagawa, hindi dahil walang time. Ang tao, kaya, baka masaktan kayo. Alam ko naman lahat na dito nananalangin. Pero sinabi doon, the reason that some people are not praying is because they think that hindi nila kailangan ng Panginoon. Ba't nga naman ako magpe-pray kung kaya ko naman? Ba't pa ako hihingi sa Panginoon ng guidance sa bago kong trabaho kung kaya ko naman? Bakit pa ako hihingi sa Lord ba't pa ako magpe-pray sa Lord na ingatan ako kung kaya ko namang ingatan ang aking sarili? Bakit ko pa kailangang mag-pray para sa aking mapapangasawa kung kaya ko namang mag-decide para sa akin, kaya ko namang mamili? The reason that some people are not praying is because naniniwala sila in their innermost part na hindi nila kailangan ng Panginoon. Amen. That's why every day, when you wake up in the morning or before you end your day, when you pray, this is an acknowledgement. The Lord, I need you, Lord. Lord, kailangan ko sa buhay ko. Panginoon, kailangan ko sa buhay ko. Lord, ikaw yung mag-sustain sa akin. Whatever decisions that I want to make, I want you to lead me. And doon nasisira yung pride of life na ina-acknowledge mo na in all of these things, sa lahat ng mga bagay na ito, kailangan ko ang Panginoon. It is not about me. It is not about my skills. It is not about my trabaho. It is not about my wisdom. It is not my own knowledge. It is not about me and my strength o anumang meron ako, but it is the favor of the Lord. It is the grace of the Lord. It is the protection of the Lord that sustain me in this life. Amen. Ibig sabihin, when you pray, hinahumble mo yung sarili mo na, Lord, kailangan kita. At ikaw yung mas mataas kaysa sa akin. Amen. And also when it comes to giving, you are giving to God because you are acknowledging na yung lakas mo para makapagtrabaho ka o yung pinagmumulan mo ng mga pinagkukuhanan mo ng finances mo, all of these things comes from the Lord. Amen po ba? When you give, this is your acknowledgement na, Lord, yung lakas ko galing to sa'yo. Yung favor na binibigay mo sa akin galing to sa'yo. And alam niyo po, over the years, my perspective when it comes to praying have changes tremendously. Alam mo, dati, pagdating sa pera, ang panalangin ko lang lagi, Lord, madaming pera. Diba? Magkano, Lord? Gusto ko talaga maging milyonaryo talaga. Papatayo ako ng grocery, Lord. Diba? Parang, before my prayer was just, ganun lang. Gusto ko lang, Lord, ng maraming pera. Gusto ko lang, Lord, ng pera, tsaka konting pera ba. That is my prayer. And alam niyo po, over the years, this is what I learned about the Lord. And this is ito yung nilagay ng Lord sa puso ko na, Lord, gusto ko increase yung giving ko sa'yo. Kung before ang binibigay ko sa'yo, Lord, ay 20, gusto ko, Lord, pagkalipas ng isang taon, mas mataas na yung binibigay mo sa akin. And napakabuti ng Panginoon dahil hindi ako binibigo ng Panginoon sa ganung bagay na
Yung desire ko, Lord, gusto kong magamit sa kingdom mo. Gusto kong magamit sa kingdom mo, pero wala naman akong pera. I remember, I just want to testify. I remember nung una po ako nakarating dito and niyayakag ako kung familiar kayo kay Sister Ja, yung nagpapaawit. Siya po yung nagtuturo sa akin dati sa mga Bible study, ganun. Sasabihin niya sa akin na, tara mag-Bible study tayo dito. And syempre ako, taga-palengke ako. Siya, parang nag-apartment pa siya dito sa academy. Tapos, as in, wala talaga akong pera, as in. Tapos sabihin niya sa akin na, gabi na kami matatapos mag-Bible study. Alam niyo, bibigyan niya ako ng 20. Sabi niya sa akin, mamasahe ka na pa uwi. Ganun na ako, takbo na ako pa uwi. Kasi hindi ko yun papamasahe kasi para may pera akong 20. Pero alam niyo po, yung tinuro sa akin ng Inaija na whatever you have, kung meron kang 20, kung kaya mong ibigay yung 5 pesos mo doon, give it to God. Give it to God. It is not about, alam niyo po, it is not about the percentage that you give to God, but it is your heart when giving. Kasi alam niyo, pwede mong ibigay yung, kaya mo ibigay 500 mo, pero kumputal lang naman yun sa'yo kung wala naman yung halaga sa'yo. Kung para sa'yo ay parehas lang naman yung mga yan. Pero when you give to God, because this is your acknowledgement to God, meron kang joy Meron kang joy na magbigay sa Panginoon. And alam niyo po, this is what I learned sa tinuro sa akin ni Sister Ja, na kapag hindi ka natuto magbigay sa maliit na meron ka, you will never learn na magbigay kapag nagkaroon ka ng malaki. That is the truth. Kasi sinabi ng salita ng Panginoon na mapagkakatiwalaan sa maliit ay napagkakatiwalaan sa malaki. At ang mandaraya sa maliit ay mandaraya din sa malaki. And this is lagi kong encouragement, especially sa mga kabataan, sa mga youth, and also syempre sa ating mga kananayan na it is not about the money that you give, but it is about your heart in giving. It is not about your heart in giving. Sabi dong sa isang story, kung familiar kayo, nagkaroon ng yung isang balo na binigay niya yung, konti lang yung binigay niya, but that is what she have. Yun lang yung meron siya, pero yun yung binigay niya sa Panginoon. Yung iba, kaya na lang magbigay ng marami kasi sobra lang naman yun sa kanila But when you give to God, make sure that this is my acknowledgement to you, Lord, that you have been good in my life, that you have sustained me, and I will give this to you. And you acknowledge na mababa ka lang ang Panginoon ng mataas sa buhay mo. Mababa ka lang mataas ang Panginoon sa buhay mo. Amen po ba? And bakit ko po sineshare itong mga bagay na to? Why do we need to be magkaroon tayo ng spiritual strength? Bakit kailangan natin magkaroon ng ganitong fire and ganitong passion in our spirit? Para lang ba i-sustain natin yung ating mga sarili? Para lang ba sa sarili natin itong mga bagay na to? This is one thing that I learned about God. That when God bless you, He will use you to bless others as well. And this is the same thing when God strengthens you, the Lord will use you to strengthen others as well. Ibig sabihin, alam niyo po kung maalala niyo sa Book of Acts, nung umakyat na si Jesus sa langit at sinabi niya, I will send you a comforter, I will send you a help, which is the Holy Spirit. Sinabi niya doon na bago kayo humayo, bago kayo magministeryo, bago niyo gawin lahat ng mga bagay na to, before you do all of these things, intayin mo na yung bumaba yung Holy Spirit to empower you. And din nga, ang ginawa nila, they wait until the Holy Spirit empowers them. Napalakasin sila ng Panginoon, palakasin sila ng banal na Espiritu. And I am so amazed kasi habang pinapakinggan ko siya, habang binabasa ko yung sa Book of Acts, you will see that these people, si Peter, kung familiar kayo kay Peter, si Peter na nagtaga ng tenga nung kawal, same Peter, but because he is empowered by the Holy Spirit, when he preached, 2,000 are saved. When he preached, 1,000 are saved. When he preached, gumagaling yung mga nakakausap niya. It is not because his own ability, it is not about his own knowledge, it is not about his own experiences, but it is the Holy Spirit na nag-i-strengthen sa kanya, na nag-i-empower sa kanya to do all of these things. Kasi alam niyo po, we can do all of these things. Pwede tayong magpuri-puri lagi sa Panginoon. Pwede tayong magbasa ng Bible on our own. We can give kung ano yung gusto natin ibigay because you are talagang generous ka. Pero in all of these things, kapag na-realize po natin na
Lahat ng ginagawa natin, kung hindi natin kasama ang Panginoon, kung hindi natin kasama yung banal na Espiritu, if we are not doing this because this is the commandment of the Lord to us, lahat po ng mga bagay nito ay walang halaga. Tama po ba? Yung pag-aawitan natin, kung hindi tayo pinapanahanan ng banal na Espiritu, kung hindi tayo sinasamahan ng banal na Espiritu, anong worship ang meron tayo? This is just sound. Sinabi pa nga dun sa parang ingay lang. When we listen to the Word of God, kapag nag-preach ako ng Word of God, pero hindi naman ako pinapanahanan ng banal na Espiritu, kung hindi naman ako nagkakaroon ng strength spiritually, kung I am dry spiritually, when I say these things to you, people will not be saved. People will not be healed. People will not be delivered with what I am saying. Kasi pwede nating ipeke yung ngiti, pwede nating ipeke yung lakas ng boses, pwede nating ipeke yung mga tawanan, pwede nating ipeke yung amen natin, but you cannot fake the fruit and the power of the Lord. Amen? Pwede akong mag-preach dito ng 5 oras, pero kung hindi ako pinapanahanan ng banal na Espiritu, walang buhay na mababago. Walang karamdamang mapapagaling, walang taong madidelivered. Kaya nga napakahalaga na in all of these things, sa lahat ng ginagawa natin, in our worship, in our giving, in our praying, in our fasting, we ask the movement of the Lord. Kasi sa lahat ng mga bagay na to, wala itong mga halaga kung hindi tayo sinasamahan ng Panginoon. Sinabi nga din sa Bible na kung sa Panginoon hindi mo kami sasamahan, hindi kami pupunta. And that should be our life. That is my prayer na sa bawat isa sa atin, magkaroon tayo ng ganong klase ng heart na I will not do this kung hindi ito yung pinapagawa sa akin ng Panginoon. I will not do this kung hindi ako pinapanahanan ng Panginoon. And that is my prayer for everyone na lahat ng ginagawa natin, hayaan natin na isama natin ng Panginoon. Isama natin ng Panginoon. Alam niyo, sabi ko nga, sa mundo, pwede silang magkaroon ng pinakamalupit na LED na background. Sa mundo, pwede silang magkaroon ng pinakamalupit na sound system. Sa mundo, pwede silang magkaroon ng pinakamagandang keyboard, pinakamagandang piano, pinakamagaling na mga awit. Pwede silang magkaroon ng magandang ilaw, mga paputok, lahat, fireworks, talaga. Milyonaryo talaga, lahat ng budget, production, pwede nila yung mga gawin yung mga bagay na yun. But what sets Christians apart from all of those is we have the Spirit of God, we have Jesus na kumikilos sa ating mga buhay. That is what separates us from all of them. Pwedeng wala tayong instrument, pwedeng wala tayong speaker, pwedeng wala tayong pinakamagaling na mga awit, pumipiyok-piyok pa. Minsan wala pa sa tono, minsan wala pa sa tempo. Pero, hindi ikaw yun, Maki, ha? Hindi. Na, we can have all of those things, pero walang power, walang bunga ng Espiritu kasi you are not connected to the vine. You are not connected to the Spirit. That's why this is my encouragement to you na magkaroon ang bawat isa ng desire na, Lord, kung ano yung pinapagawa mo sa akin, yun yung pagawa mo sa akin. And Lord, in all of and everything that I do, I want you, Lord, to lead me. Before I end this, mahaba na, pero I just want to end this kasi ayoko na siyang i-share, pero yun kasi yung sinabi ko na, Lord, kapag nangyari yung prayer ko, gusto ko siyang i-share sa pulpito. And alam niyo po, nung nakagraduate ako, I am praying sa Lord na, Lord, bigyan mo ako ng trabaho na makakapagtrabaho ako and I can do my ministry as well. That is my prayer. And sobrang turn ako, parang alam mo yun, naiipit ka kasi gusto mo na makatulong sa family mo kasi pinag-aral ka ng ilang taon, ang haba-haba ng pinag-aral sa iyo, tapos hindi ka makakatulong sa kanila. And from practical side, that is yun yung nasa isip ko. But on spiritual, parang iniisip ko na sumahod nga ako, makakain nga kami, makatulong ako sa pamilya ko, pero hindi naman ako nakakapaglingkod sa Panginoon. Wala din. And naalala ko na sobrang stress ako sa nangyayari kasi parang, yun nga, parang kailangan kong mamili. And this is my prayer na, Lord, bigyan mo ako ng trabaho Lord, ng trabaho na hindi ko kailangang i-sacrifice kung ano yung gusto mong ipagawa sa akin. But I can also help with my family. And during that time, nagkaroon ako ng isang offer and hindi siya work from home. Ibig sabihin, kailangan kong bumiyahe sa Maynila, doon ako magtrabaho. Pero in-make sure ko na kung kailangan kong umuwi from Manila linggo-linggo, kung kailangan kong magbalikan linggo-linggo,
kung yun yung kaparaanan para makatulong ako sa family ko at makapaglingkod ako, Lord, I will do this. I will do this. And during dun sa kontrata na yon, parang yung kontrata namin is talagang on-site. We have to work sa office, kailangan namin magano. And after ko magtrabaho, I have to go here para makapag-ministry. That is my heart. The Lord, gusto kong makapaglingkod pa rin sa iyo habang nagtatrabaho ako. And pinanghahawakan ko yung salita ng Panginoon. This is my favorite verse, na if you being evil know how to give good gifts to your children, how much more your Father in heaven. Yun yung prayer ko na kung ano yung desires ng puso ko, kung alam ko naman na ina-align ko siya sa kung anong tinasabi ng Panginoon, pagkakalob siya sa akin ng Panginoon. And napakabuti po ng Panginoon that during the first, I think 2 months of our work there, na kahit yung kontrata namin, kailangan namin magtrabaho on-site, binigyan na kami ng pagkakataon na, sige, magtrabaho na kayo sa bahay niyo. And that is the favor of the Lord to us. Kasi hindi pwede, pero ginawang imposible ng Diyos. And I consider that this is the favor of the Lord to me. This is the favor of the Lord to me. And I've always been grateful sa trabahong pinagkaloob ng Panginoon kasi I get to support may makatulong ako sa family ko. I get to share my blessings to the young people na kahit sa mga simpleng mga bagay na makatulong ako sa kanila. And I also get to do my ministry. Pwede ako mag-cameraman, pwede ako makapagturo whenever given a chance. And alam niyo po, nitong nakaraang mga linggo, parang nagkakaroon ako ng parang gusto ko na mag-resign. Parang gusto ko kasi nakikita ko sila nagre-resign ay mainggitin ako. Joke, hindi. Parang gusto ko na ding mag-resign pero gusto kong lumipat sa ibang company and merong isang company doon na parang sinasabi na dito ka na lang pero hindi ko siya ginagrab kasi parang in my heart gusto ko na bigyan ako ng Lord ng leading, bigyan ako ng Lord ng leading sa kung anong dapat kong gawin na in my decisions in life gusto ko na sinasangguni ko sa Panginoon. And dumating yung time na tumawag yung isa kong kaibigan, sinabi niya sa akin na, kamusta kayo dyan sa trabaho niyo? Dati ko siyang katrabaho, tapos lumipat siya sa ibang company. Sabi niya, kamusta na kayo dyan? Tapos parang syempre, pagka nagtatrabaho ko naman, wala ka namang ginagawa, kundi magreklamo lang. Sabi ko, nakakapagod dito, ganun. Pero sinabi niya, mag-apply ka na dito. Pero sa isip ko kasi parang wala akong plano na lumipat, wala akong plano na mag-resign. Pero dumating yung time na one Saturday, umuwi ako dito and I have nothing to do. Sabi ko, sige, gawin ko nga yung resume ko. Tapos inayos ko yung resume ko, tapos sinend ko sa kanya. And after that, nagkaroon kami ng time na natawagan ako for technical interview. And medyo alam ko na dun sa technical interview na hindi ako papasa kasi sa madaling sabi, hindi naman talaga ako magaling hindi naman talaga ako sobrang very skillful when it comes to my job. And I've noticed na sobrang dami namin nag-apply dun sa position na yon. Even yung mga trainer namin, even yung mga team leads namin, nag-interview sila and wala talaga. Hindi nakakapasa dun sa technical kasi mahirap yung technical interview. And nung natawagan nga po ako na mag-technical interview, ang tinatanong na kami, anong tawag sa ganito? Pag ang MacBook ay ganito. Ang mga tanong pa nun about sa mga MacBook, ito po ang sasabihin ko, never pa ako nakakita ng MacBook sa totoong buhay. And imagine, I have to do interview na tanongin ka about dun, paano kapag yung application na to ay ganito? What if tong hardware nito ay ganito? Tinanong ko ng mga ganun about sa MacBook. And gaya nga po ng sinabi ko, wala naman, hindi pa ako nakakita ng MacBook sa buong buhay ko. Paano ko masasagot yung mga bagay na yun? Pero I prayed na kung anong kalooban ng Panginoon yung pagkaloob niya sa akin. And habang nagsabi ko, bago ako mag-interview, magbabasa muna ako sa Bible. Sabi niya, sa pagkabuklat ko nakalagay doon, hindi dininig ng Panginoon ang inyong panalangin dahil matigas ang iyong ulo. Kaya parang hindi yata talaga pinagkaloob sa akin. Ikaw, okay lang naman ako mag-isang taon dito sa company ko, okay naman dito. Parang ganon. And natapos po yung interview ko and kinakwento ko siya kay Arlene sa mama niya. Sabi ko, panatag yung loob ko kasi whatever it is na mangyari sa buhay ko, I know that na hindi ako pababayaan ng Panginoon. Na whatever it is na mangyari, hindi ako iiwan ng Panginoon. And medyo panatag na yung loob ko na hindi ako makakapasa. Pero there's this voice in my heart, sinasabi niya na magmimilagro ang Panginoon.
And yun yung pinanghawakan ko. And sinabi pa ni Sister Baby na, yun nga mga unbeliever, ang gaganda ng trabaho ay kayo pang anak ng Diyos. And yun po yung pinanghawakan ko. Alam ko. And after ng interview ko, natulog ako kasi gusto kong kalimutan ang nangyari. After kong may interview, patulog na ako. Tapos tumawag yung kaibigan ko, mag-prepare ka na kasi pasa ka dun sa technical interview. Sabi niya ganun. Sabi ko, makabuti ng Panginoon. Pero after noon, meron pang isang interview ulit. And I am praying to the Lord. Pero alam niyo yun, panatag yung puso ko kasi alam ko na hindi ako pababayaan ng Panginoon. Sa madaling sabi po ay nakapasa din ako dun sa bago kong interview. And may bago na akong trabaho. And napakagandang opportunity po siya sa akin kasi sa totoo lang po, mas maganda yung benefits niya sa akin, mas maganda yung compensation kumpara dun sa ano. And sabi ko nga, great promotion talaga to sa ng Lord sa akin. And also, ang maganda po dun, yung trabaho na yun is permanent na work from home siya. Ibig sabihin, hindi ko na kailangang pumunta ng Maynila para magtrabaho. Kundi kung gusto ko maglingkod sa Panginoon, kaya kong maglingkod sa Panginoon dahil sa pabor ng Panginoon sa buhay ko. And I just wanna share this, hindi para ipaano sa'yo na ang galing naman ni Kuya Kenneth kasi ganon. I wanna share this kasi hindi nga ako magaling. Na kung sa sarili kong talino, kung sa sarili kong skills, kung sa sarili kong experience, wala pa po akong isang taon nagtatrabaho pero nakuha ko dun sa trabaho na yon na maganda, hindi dahil sa akin kundi this is the favor of the Lord to me. And ito po yung gusto kong sabihin sa inyo kung paano ako minahal ng Panginoon, kung paano ako pinaburan ng Panginoon. This is the same love that God has given you. This is the same favor that He has given you. Now whatever it is that you pray and ask in His name, kung ipagkakaloob mo yan sa Panginoon, the Lord will never fail you. Nabasa ko dun sa Romans na never kayo di-disappoint ng Panginoon. The Lord will never disappoint you. As long as align mo yung puso mo sa Panginoon. Then, awan ka kung pwede yung i-share. Pero yun po, na napakabuti ng Panginoon sa buhay ko. Sabi ko nga, kung sarili ko lang talagang, kung sa sarili ko lang, I cannot do all of these things. I cannot accomplish all of these things. But it is the favor of God. It is the favor of God and it is the love of God sa buhay ko. And this is the same love na meron ka at pinagkakalob sa iyo ng Panginoon. Amen. Pwede po ba tayong lahat ay tumayo? Hallelujah, hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Jesus, Jesus. Hallelujah, Jesus. Panginoon, salamat o Diyos sa iyong kabutihan, sa iyong kadakilaan o Diyos sa araw na ito, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita, o God, na naibaba, Panginoon, sa araw na ito. Truly, that you are a good God in our lives, Panginoon. Salamat o Diyos, Panginoon, sa reminder, Panginoon, sa mga bagay na ito, Panginoon, na mag-submit kami, Panginoon, sa aming spiritual desires and not just on our fleshly desires, o God. Hayaan mo, Panginoon, I pray, this is my prayer to you, O Jesus, na kung sino man yung naaabot ng boses ko, Panginoon, give them the spiritual revival, the spiritual refreshment, Panginoon, O God, and give them the hunger, Panginoon, na isik yung presence mo, Panginoon, isik yung salita mo, isik yung truth mo, O God, and hayaan mo, Panginoon, strengthen them in their spirit, O God, nang sa ganun, Panginoon, maging kaparaanan nito, Panginoon, upang magpalakasan kami, Panginoon, spiritual, Panginoon. Lord, we need you more than ever, oh God. This church needs you more than ever, oh Jesus. This church needs you more than ever, oh Jesus. And Lord, we need you to strengthen us. And Lord, also we need you to sustain us, Panginoon. Sapagkat hindi namin magagawa, oh God, lahat ng mga bagay na to without you. We cannot do all of these things without you, oh God. Hindi kami makakaawit, hindi kami makakasamba, hindi kami makakapagpuri, hindi kami, Panginoon, makakapakinig ng iyong salita, hindi kami matututo, at hindi kami mababago kung wala ang iyong presensya, Panginoon. That's why, Lord, we are asking for your presence, oh God. We are asking for your movement in your lives, oh God. I know that this is just not an ordinary service. I know that the Holy Spirit will minister in your life, oh God. That the Holy Spirit will minister in your life, na kung may nararamdaman ka, you are healed in the name of Jesus. If you are experiencing addiction o kung ano man na nagbibigil sa iyo para makalapit sa paanan ng Panginoon, sinisira namin to sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. If you haven't accepted Jesus, this is your time na
natanggapin si Jesus bilang iyong tagapagligtas, bilang iyong Savior. That you are cleansed and you are forgiven because of His love and because of His sacrifice on that cross, O God. Panginoon, maraming salamat, Panginoon. Salamat, O Diyos. Tunay nga, O Diyos, na dakila ka, Panginoon, sa aming mga buhay, O God. At wala iba, Panginoon, na maitaas, walang ibang mapapurihan, walang ibang madakila, O God. Always remind us that every day of our lives, we need you, O Jesus. Come on, say, I need you, Jesus. I need you, Jesus. I need you, Jesus. I need you, Jesus.